Oy, mga banateros, kamusta naman ang mga buhay-buhay? Ayan, dito muna mag-live tayo dito sa Mag-live tayo dito sa Facebook at ng ating mapag-usapan itong nangyaring tawag din desisyon kay Pangulong Duterte. Ilagay niyo diyan yung inyong mga nararamdaman at ating babasahin. Ay, shout out sa lahat ng mga nanonood ngayon, mabuhay kayo. Ayan, sige, paki-like and share. Oo, kasi, ayun nga. I was supposed to drink na. Nilabas ko na yung aking mga wine para shot na sana habang medyo nagluluksa ang Pilipinas. Pero sabi ko, sige nga, magla-live nga ako para makita ko yung inyong mga komento at kung ano ba ang inyong mga nararamdaman. Kasi, ayun, sasabihin ko rin kung ano yung aking nararamdaman. Ayan, paki-confirm din kung maliwanag yung ating audio. At i-upload din natin to sa YouTube para yung mga hindi makakapanood dito sa Facebook ay mapanood nila itong ating kwentuhan sa YouTube. Oo. As expected, sabi niyan Harot, hanggat si Bangagan nakaupo, hahawakan at hahawakan nila si PRD. Ayan. Oy, good evening kay Alexa G. Shout out. Awit Chen, kay Angelica, mabuhay kayo. Ayan. Sige, lagay nyo lang dyan. Galit si Just Like Mine, Ara. Ako kasi kagabi, inano ko na yan. Ako yata ang kaunang-unang nag-post ng tungkol kay PRD, patungkol dito sa interim release na ito. Actually, lahat sila ay nag-expect na or nagdadasal. Maraming mga prayer invitation na nakarating sa akin, mga online. Grabe talaga, overwhelming mga bossing yung support ng mga Pilipino. Dami nag-message sa akin, Boss D. Meron kaming inorganize dito sa bansa namin, maliit na community. Meron kaming online prayers. Ito yung Zoom link. Ang dami nagbigay sa akin ng Zoom link, mga bossing. At nag-invite sila ng dasal. Sabi ko, ayun na nga, marami nga rin invitation. Sabi ko, sana pero sabi ko ako, nagdasal din naman ako. And alam ko naman, hindi lang ako nagdasal naman tayong lahat. Hindi ba, na si Pangulong Duterte ay somehow, for humanitarian reasons, ma-interim release. Pero, yun nga, gusto ko lang din ipaintindi. Ako kasi, hindi na masyadong mataas ang ang hopes ko in terms of dyan sa ICC na yan, because alam natin na yung ICC nga ay highly political. So hindi na nila talaga titingnan yung merits ng kaso. Makikita nyo naman doon sa mga appeals, di ba? Ilan yung appeal na inilatag ni Kaufman para depensahan at sabihin doon sa chamber na dapat anuhin na natin to, pakawalan na natin to, kasi tinan mo, March pa lang nakuha na nila, tapos hanggang ngayon wala pa silang hearing date. So syempre matanda na yung tao, 80 years old, and then mayroon ng signs of dementia, tapos mayroon na rin siyang nawawalan na siya ng malay sa kanyang selda. So for humanitarian reasons, dapat i-release na, kasi hindi naman siya tatakbo, hindi naman talaga makakatakbo yung tao, gawa ng nakita nyo naman, hindi na nga yan nakakalakad mag-isa. Inaalalayan na yan. Oo. So, isa pang nakita nilang reason is yung capabilities daw ni Pangulong Duterte na makapag-influence. Ma-influence niya yung hearing o yung pagdinig. Yung daw maka-influensya, matakot daw yung mga nag-aakusa sa kanya, at saka nakikita nga daw nila yung malaking mga pagtitipon-tipon, at nakikita daw nila na may mga political alay pa daw si Pangulong Duterte sa ibang mga bansa, at may pondo daw siya, yung mga basta may possibility na si Pangulong Duterte dahil sa dami ng mga tao na sumusuporta sa kanila, parang hindi sila naniniwala na na organic yun. Parang sa kanila may nagpopondo nun.
O kaya nga sabi ko, hindi nila alam na yung kultura talaga sa Pilipinas. Dito talaga makikita na yung ICC, hindi talaga sila nag-imbestiga. Kasi kung nag-imbestiga lang sila, sana yung mga rallies na naghaganap dyan sa Europe, sana inaalam nila kung ano ba yung purpose, meron ba nagpondo, di ba, with all the funds that they have. Dapat alam nila yan. Dito sa Pilipinas, nakita naman nila nung birthday ng tao na ilang milyon yung lumabas sa kalsada, talaga nag-celebrate. So para sa kanila kasi dito sa Europe, sobrang imposible talaga yun. Presumptive yung decision. Yes, nag-decision sila dahil sa presumption na may pera ang mga Duterte, kaya nakikita nyo, dami-daming lumalabas, nagrarally, hindi sila naniniwala na lahat yun organic. Kasi nga sa Europe, hindi ganyan. Dito lang kasi sa Pilipinas, kung inyong matatandaan, si Pangulong Duterte lang, yung sa buong mundo, nagkaroon ng ganito kataas na trust and approval rating. Sabi nga, 'di ba, natatandaan niyo nung ini-interview nga, 'di ba? Ini-interview si Sonny Trillanes nung isang foreign anchor. Sinabi nga niya ni Trillanes na babagsak na si Pangulong Duterte kasi ganito, ganyan, by December babagsak na yan, yung trust rating niya bababa. So kinwestiyon siya doon, sabi the last time we checked, ang trust rating niya is at 87%, sabi niya. So, paano mo sasabihin na in a few months, babagsak yun? Alam mo ba, na sa ibang bansa, sa buong mundo, pag meron kang 50% na trust rating, nagpaparty na ang mga leaders niyan. Kapag ang trust rating mo 50, 40%, mataas na yan sa kanila. Hindi nila ine-expect talaga na magkakaroon ng leader na ganito ka-popular, na hanggang sa umalis na siya bilang presidente ng Pilipinas, nasa 90% pa din yung approval and trust rating niya. Hanggang ngayon, kapag nagpa-survey ka kay Pangulong Duterte, napakataas pa din ng trust rating niya. Hindi talaga nila matanggap yun at feeling talaga nila imposible yun, far from reality yun, na lahat ng yan ay may perang gumagana. Ganun sa kanila kasi ganun ang ugali nila. Yung mga politiko na yan, in order for them to have a high ratings, kailangan nilang magpa-under ng pera. Kay Pangulong Duterte kasi iba yung kanyang trabaho, yung kanyang mga ginawa sa Pilipinas, yung kanyang sakripisyo para sa bayang Pilipinas, yun ang ginamit ng mga tao. That is why gustong-gusto siya ng mga tao. Gusto pa siyang i-extend So hindi nila hindi nila yun maintindihan. Diyan sa Europe, hindi nila talaga yan maintindihan. Kaya nga sabi ko, para tayong sinakop ng mga Europeans. Ang masama nito, hindi tayo sinakop persahan. O tayo mismo ang nagbigay kay Pangulong Duterte sa kanila. So parang yung soberanya ng Pilipinas, ibinigay natin sa kanila. Iniregalo natin sa kanila yung soberanya. Kanila na yun. So parang sila ang may-ari sa atin ngayon. Ine-expect ninyo na sa pagmamakaawa natin kay Kaufman, ibibigay nila yung soberanya na ibinigay natin sa kanila. Hindi ba? Kaya nga sabi ko, pinagtatawanan ko talaga sila yung pagiging double standards nila. Kasi itong China, galit na galit tayo dyan sa South China Sea, yung ginagawa sa atin dyan. Pero yung ginawa natin mismo sa lahi natin na idinala natin doon sa ibang bansa, sa ibang korte, na meron naman tayong korte na gumagana dito, okay lang sa atin. Kaya nga sabi ko, wala na to. Ito talagang mga na to, itong mga Europeans na ito, talagang hindi nila naiintindihan yung kultura ng Pilipinas, hindi nila naiintindihan yung pinagdaanan natin. Na majority ng mga Pilipino, mahirap at ngayon lang tayo actually nagkaroon ng presidente na sinuportahan talaga ng ganito karaming tao. Actually, yung ratio ng population natin, yung sumuporta kay Pangulong Duterte, imagine mo, 10% na lang yung ayaw sa kanya sa buong populasyon ng Pilipinas. Ganon. Hindi nila hindi nila matanggap yun. Ang sa kanila, imposible yun. Walang ganyang world leader o walang leader ng bayan na kaya niyang i-please yung super duper majority ng mga Pilipino. Well, yun ang akala nila. Pero wag kayong masyadong malungkot kasi ako nga, sabi ko nga, kagabi pa lang nag-post na ako. Si Pangulong Duterte, the reason why hindi siya nagpakita sa taong bayan kasi nga si Pangulong Duterte pumayat, di ba? So, ayaw niyang makita na ganun yung itsura niya. Nakita natin siya na ang lakas-lakas niya. Ayaw niyang makita ng mga Pilipino na nagde-deteriorate yung health niya. Mayabang yan si Pangulong Duterte.
Oo, mayabang yan si Pangulong Duterte. Hindi yan papayag na kakaawaan niyo siya. Hindi yan papayag na na maninikluhod siya sa mga foreigner, mamakaawa, palakawalan niyo na ako, parang awa niyo na, wala. Alam mo ko, si Pangulong Duterte lang masusunod, di ba? Sabi nga ni Pangulong Duterte, hoy, kayong mga nandiyan dyan sa Duterte Street, lumayas na kayo dyan. Nagsasayang lang kayo ng pagod. Huwag nyo nang pakialaman to. O, kasi alam na ni alam na ni Pangulong Duterte na nung pinadala siya doon ng administrasyon ni Bongbong Marcos, talagang iyan na yung yan na yung kahihinatnan niya. Faith na talaga ni Pangulong Duterte yan, at yan na yung, kumbaga, yan na yung kapalaran niya. Oh, hindi siya nalulungkot, kaya nga ako, nalulungkot ba ako? Oo, nalulungkot ako, pero, pag iniisip ko, kasi si Pangulong Duterte, nakakasama namin, nakakausap namin, yung personality ni Pangulong Duterte, wala ito Di bali nang mamatay siya, di bali nang magdusa siya, hindi siya maninikluhod sa mga kalaban niya sa politika. Hindi siya maninikluhod sa mga Europeans, sa ICC, mas lalong hindi yan maninikluhod sa administrasyon ni Bongbong Marcos para lang palabasin siya, no. O, sa kanya, kay Pangulong Duterte, nagawa niya na yung kanyang sakripisyo para sa Pilipinas. O, kumbaga, kung ito ang, sabi nga, ang gante sa sakripisyo na ginawa ko, so be it. Sabi nga niya, di ba? Hindi ako nagsisisi na, na tinrabaho ko yung mga kriminal na yan. Hindi ako nagsisisi na nilinis ko ang bayang Pilipinas. Kung sa dumi ng politika sa atin at ang kapalit nun ay, makulong ako, sabi niya, matanda na ako. Oo, 80 anyos na ako konti na lang naman ang itatagal ko rito sa mundo. Ang importante, nagawa ko yung part ko, bahala na kayo. Sabi nga niya, di ba? Bahala na kayo, di ba? Nung kampanyahan, sinabi niya, yung presidente na tumatakbo, mayroong presidente na may bisyo. Na addict yan, na spoiled, na mahinang klase. Sabi nga niya, di ba? Bahala na kayo. Tapos na yung termino ko. Sinasabi ko lang sa inyo na kung tatanga-tanga kayo, hindi kayo natuto sa aral ng nakaraan, bahala kayo. So, ito nga nangyayari sa atin. Hindi ba? So, pero okay lang sa akin, okay lang talaga 'yon. Ako talaga hindi tayo dapat magpakita ng kahinaan. Pwede tayong malungkot saglit lang, pwede tayong malungkot ng sandali lang. Huwag natin masyadong tambayan yung kalungkutan kasi the more na nalulungkot tayo, the more na ipinakikita natin sa mga demonyo sa Pilipinas na apektado tayo, nagbubunyi sila. Let us not dignify yung kanilang pang-aasar sa atin by yung makipag-away, makipagtalo sa kanila because it's sabi nga nila, walang kwentang laban yan. Hindi yan ang laban natin. Yung mga bashers dyan sa comment section, hindi yan ang laban natin. Ang laban natin is yung mga buhay natin dito sa Pilipinas, yung pagnanakaw sa atin, yun ang laban natin. Yung doon sa ICC, wala tayong control doon. Meron tayong control sa laban natin dito sa Pilipinas. Meron tayong control sa ang mangyayari sa Pilipinas kasi bumuboto tayo, hindi ba? Kasi meron tayong mga platform para ireklamo lahat ng mga nakikita natin ng mga kabulastugan nila. So, ituloy natin yun. Ituloy natin yan. At huwag tayong manghihinayang, huwag tayong malulungkot. Laban lang. Laban lang. Ako, nakakangiti pa ako kasi nga, hindi talaga mataas ang aking hopes dito sa na to. The moment, alam ko talaga yon. Nung nasa Hong Kong kami, si Pangulong Duterte, nung may na-receive akong intel sa phone ko, sinabi sa akin na, Boss D, dito sa airport, dyan sa Davao Airport, meron akong kakilala dyan, sinabi niya, ang dami ng pulis dito. Huhulihin si Pangulong Duterte, wag siyang uuwi. Sinabi ko na kagad yun kay Atty. Torion. Sabi ko, Atty. Torion, merong nag-message sa akin. Tapos si Atty. Torion, dali-daling tumayo at pinuntahan kagad si Pangulo para sabihin yung balita na yun. Unfortunately, si Pangulong Duterte, alam niyo po kung anong sinabi ni Pangulong Duterte? Sabi niya, huwag ka muna umuwi, magstay ka muna dito kasi delikado pag umuwi ka. Sabi niya, ba't hindi ako uuwi? Bansa ko yan. Ko yan, dyan ako nakatira, dyan ako mamamatay. Kung huliin nila ako, di huliin nila ako, wala akong problema dun. Wala akong dun. Ganun si Pangulong Duterte, hindi siya takot, hindi siya iiwas. Talagang, uuwi ako. Pinabago niya pa nga yung kanyang flight. Ang flight niya supposedly hapon pa, hindi. Umuwi tayo maaga, umuwi tayo. Kaya nga, pag uwi niya pa lang ng umaga, di ba, dinakma na siya ng PNP.
Kasi hindi din talaga in-expect ni Pangulong Duterte na miscalculate niya. Akala talaga ni Pangulong Duterte sa lahat ng nagawa niyang mabuti para sa mga kapulisan at mga kasundaluhan ay ipaglalaban siya ng mga ito. Kasi PRRD represents the Philippines. Itong ICC is foreign. Meron tayong mga korte dito. Hindi talaga niya in-expect na dahil nga si Pangulong Duterte, alam niya yung batas at alam niya na before niyo kung ipamigay dyan, dadaan tayo sa local judicial authority. Akala niya dadaan doon. Talagang kidnapping yung nangyari sa kanya. Pero sabi ko nga sa inyo, nung sumama siya, kaya nga din siya sumama kasi sabi, ano na yan, nung presidente pa lang siya, sabi niya, whatever it is that's gonna happen, yung repercussions na itong ginagawa ko para sa bayan ko, para hindi masira yung future ng mga mahal kong mga kababayan na pinagsisilbihan ko, lalong-lalo na yung future ng mga kabataan, kasi hodang ikulong nila ako, kasi hodang bitayin nila ako, wala akong pakialam dyan. I'm old, sabi nga niya. Kung ikulong man nila ako, I will not stay there forever. I will not stay there for long. I'm old. So, ano na ako dyan? Ready na si Pangulong Duterte na. So, dapat tayo ready na din doon. We are not hoping that it's gonna happen. We're not hoping na doon na siya mabulok at mamatay, pero kailangan ready rin tayo. Kasi, di ba, nakaraan, nasa Davao tayo, tinanong ko din naman yung aking mahal na kumpare na si Baste. Sabi ko, Mayor, anong nararamdaman mo? Kamusta ka naman? Kasi syempre mahirap yun na yung tatay mo nandoon. Alam mo, sinabi din ni Baste, matapang talaga tong pamilya Duterte na to, sabi sa akin ni Baste. Actually, yung hopes ko, talagang hindi na ako nag-expect, hindi na kami nag-expect na makakauwi pa si Airpods dito sa Pilipinas. Kaya nga sila punta ng punta doon, kaya nga sila palit-palit na nagpupunta doon. Kasi nga, si Pangulong Duterte nagde-deteriorate yung health, si Pangulong Duterte nakakalimot na, si Pangulong Duterte matandang-matanda na. So, ang na lang nila magkakapatid is ipagpatuloy natin yung laban kung saan man ito makarating, pero kailangan merong isa sa atin, na pumupunta doon para makasama si tatay, makausap si tatay. Dire-diretso lang, kaya nga kanina, 'di ba, naglabas ng statement kaagad ang pamilya Duterte na maraming salamat sa mga dasal. Hindi maganda yung naging resulta, pero okay lang, pa rin tayo, makikipag-usap pa rin tayo, makikipag-work pa din tayo sa defense team. Hindi niya sinisisi si Kaufman, pa rin tayo, tuloy-tuloy lang, kami, hanggat nandirito, kahit mahirap, kahit malayo, talagang palit-palit, bibisitahin namin si tatay habang habang pwede pa siyang bisitahin at habang, buhay pa siya at nakakakilala pa siya. Di ba? So, mabigat ito talaga para sa pamilya, pero na nila yan? Alam na nila yan, and feeling ko in-expect na nila yan. Masama, kanina, umpisa pa lang sabi ko nga, umpisa pa lang, nung unang narinig ko pa lang yung rejected. Sabi ko wala na to. Tapos yung naririnig ko yung yung sagot nila sa bawat appeal ni Kaufman. Yung mga sagot nila, sabi ko malayo sa katotohanan. Narinig ko talaga na yung support kay Pangulong Duterte shows na meron silang pera na parang ginagamit or nagagamit para sa napakadaming tao nito na sumusuporta sa kanya. Yun yung talagang, sabi ko, wala na to. Wala ka nang pwedeng idahilan dito. So, kung yung simpleng humanitarian reason, sabi ko nga sa inyo, ang ICC is supposed to be for human rights di ba? Tapos, ang kaso nga ni Pangulong Duterte is human rights violation. For humanitarian reason, dapat naman talaga si Pangulong Duterte with this condition, hindi naman siya tatakas kahit nga actually dyan lang sa Netherlands lang din Basta hindi lang dyan sa kulungan, kailangan lang talaga meron siyang 24 hours na nurse, na doktor na nandiyan dyan para nakatingin sa kanya, nakaalalay sa kanya. Kung pwede nga dyan lang din, okay lang Basta wag lang dun sa kulungan, kasi dun sa kulungan, tawag dito, doon sa kulungan, mag-isa lang siya doon sa kanyang kwarto. Kaya mahirap talaga 'yon. Kailangan talaga merong 24 hours na nagbabantay kay Pangulong Duterte para yung kanyang mga pangangailangan. Kasi tinan mo, yung mga damit niya, alam mo supposedly yung mga damit niya, siya naglalaba doon. Pero
Nilalabas nga yun nila Rigo nila Kitty yung mga damit niya hindi ba? Kasi nga, doon talaga sarili niya. Pupunta siya ng CR, sarili niya. And for the longest time, si Pangulong Duterte, and lalong-lalo na ngayon, sa edad niya, talagang inaalalayan na yan. So, hindi ko talaga maintindihan yung flight risk, unang-una sa lahat. Parang sinasabi pa nila na may contact daw si Pangulong Duterte sa mga ibang world leaders na pwede siyang itago. Parang ganon. So, parang sinasabi nila na nagpresenta itong depensa ng mga bansa na pumayag na ampunin si Pangulong Duterte, pero parang sinasabi ng ICC wala silang tiwala sa mga bansa na yun. Hindi ba? Napakalinaw nung rules na basta may bansa, nag-pledge siya, na pwede siya dito, merong conditions, a-attend naman siya, pupunta naman siya, hindi naman niya tatakbuhan yung kanyang kaso, dapat pwede. Pero ang sinasabi nila, sa nakikita nila, sa presumption nila o sa assumption nila, sa pagkakabasa nila, may influence pa si Pangulo, may pera si Pangulo, matatakot ni Pangulo yung mga biktima, at tatakas siya, hindi siya makikipag-cooperate. Yung mga taong nag-rally, binabayaran niya, itatago siya ng mga ito. Parang ganun ganun yung pinalalabas ng ICC na talaga namang far from reality and katawa-tawa. Pero ganun talaga mga bossing. Na yan? Alam na natin yan. Kaya yung mga nagbubunyi dyan, okay lang yan, magbunyi lang kayo. Kasi malapit na 2028 Sabi ko nga sa inyo, ang pinakamagandang pwede nating igante sa mga hinayupak na ito, ang pinakamagandang pwede nating igante, alam nyo kung sa 2028 election, si Inday Sara, talaga natin, landslide victory talaga. Sigurado yan. 6 years na maghihirap yung mga yan. And yung day of reckoning, sigurado ko, darating na yan. Kaya kalma na lang kayo. It's, 2.5 years yes, 2.5 years is long, pero yung 2.5 years na yun matatapos. Okay? May pwedeng matagal pa siya, pero sigurado tayo na matatapos siya. 'Di ba? Sabi nga nila, 'di ba? Minsan sa mga ganitong pagkakataon ng Panginoon, hindi siya agad-agad na nandiyan, pero never siyang nawawala. Never siyang pinababayaan niya tayo. So kalma lang kayo, yung mga diyan, yung mga bashers diyan, feeling nila masyado tayong apektado. Well, we are passionate, we love our country, we love PRD. Pero ang Banateros kasi hinubog na yan ng tadhana. Hinubog na tayo ng pagkakataon and hindi na tayo yung level ng vlogger na pumapatol pa sa mga sa mga ganyang mga maliliit na mga vlogger, mga commenters na ganyan. Hindi na tayo para pumatol pa diyan. Okay na yan. Basta ito nag-live tayo ngayon para ipakita at sabihin sa lahat ng mga nanonood ngayon na okay lang yan. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Yan, kayang-kaya ni Pangulong Duterte yan. Kayang-kaya ni Pangulong Duterte yan. Nagawa niya na yung part niya, kaya gawin natin yung part natin. Sa totoo lang, huwag nating sisihin si Attorney Kaufman kasi kahit si Miriam Defensor Santiago pa, yung maging abogado ni Pangulong Duterte dyan. Sabi dito ni Rose Fernandez, matagal pa yung 2 years. Oo, pero matatapos yun. Kahit gaano katagal yan, ito ang lagi nyo, may positive mayroong positive na kasagutan dyan sa sinasabi mo. Ang haba nung 2 taon, hindi na namin kayang tiisin to administrasyon na to. Natiis nyo nga yung ilang dekada na pinahihirapan tayo ng mga presidente bago si Pangulong Duterte. Ito pa kaya 2 years na lang. Gaano man kahaba ang 2 taon na yan, darating ang panahon matatapos yan. Matatapos at matatapos at matatapos yan. Yun yung positive side nun. Mahirap yung susunod na 2 taon, pero huwag kayong mag-alala. Matatapos yan. Yun ang importante, matatapos. Kasi nagsimula na nangalahati na konti na lang matatapos Di ba? Hindi natin alam. Sabi ko nga sa inyo, sa mga panahon na hindi tayo nakakakuha ng hustisya sa lupa, nagbibigay ng hustisya ang langit Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ng mga panahon na etong administrasyon na to, sobrang lakas nila. Itong administrasyon na to, sobrang magnanakaw nila. Itong administrasyon na to, sobrang kontrolado nila lahat. Anong ginawa ng langit? Di ba? In-expose sila. Bumagyo, bumaha, nasira ang mga kagamitan. May mga buhay pa na nagbuwis, nakakalungkot dahil kailangan pa magbuwis ng buhay.
Pero talagang ganun, kailangan talaga may magsakripisyo para may matuto eh. So, ang Panginoon, gumagalaw yan. Kumikilos ang Diyos, mga kababayan, mga banateros. Kumikilos ang Diyos. Yung 2 years, gano'n man katagal yan, matatapos yan. At pag natapos yan, it's our time to shine. Tayo naman yung babawi, tayo naman yung kikilos, at tayo naman yung maniningil doon sa mga tao na sumira sa bayan nating Pilipinas. Kaya kayo, maglista kayo ng lahat ng mga hirap na naranasan nyo ngayon at yung mga tao ng mga rason kung bakit kayo naghirap. And then, pagdating ng eleksyon, gagamitin natin lahat yun. Motivation natin lahat yun para ilagay natin yung pinakamatinong kandidato na magsasalba sa bayang Pilipinas. Oo, si Pangulong Inday Sara na yan, sabi ko nga sa inyo. Di ba? So, balik na tayo dun sa issue, itong kay Pangulong Duterte. Ready na siya dyan. Handang-handa na siya dyan. Ang pamilya Duterte, handang-handa na rin dyan. Oo. Kumbaga, yung sinasabi ni Claire Castro na in-anticipate na ng yung worst case scenario, in-anticipate na yan ng pamilya Duterte. So, samahan na lang natin sila sa dasal na magkaroon sila ng lakas ng loob, magkaroon pa sila ng lakas ng kanilang pangangatawan para makapagpalitan sila at mabisita nila si Pangulong Duterte araw-araw. And magdasal din tayo na si Pangulong Duterte humaba pa ang kanyang buhay. Kahit na mga 20 years pa, 30 years pa na yung pamilya Duterte magpabalik-balik doon sa Netherlands para bisitahin siya, so be it. Basta yun lang. Sabi ko nga sa inyo, every time na ang Pangulong Duterte humihinga at buhay, every time na nakikita nilang may mga Duterte na nagsashine, maganda ang future ng Pilipinas. So, kalma lang. Di ba? Huwag kayong masyadong malungkot. Okay lang na malungkot pansamantala. Mabilis lang, bilisan nyo Kailangan makaalis tayo dyan kagad at mag-focus na tayo ulit sa issue ng bayang Pilipinas, which is yung pagnanakaw. Okay? Baka masyado natin tambayan ito, masyado tayong makipag-away dahil dito sa ICC na ito. Sabi nga ni Boying Rimulya noon, it's a done deal already. Whoever the lawyer of Pangulong Duterte is, ang ICC po is political. Ang ICC po, hindi yan titingin sa merits ng kaso, hindi yan titingin sa ebidensya, hindi yan titingin sa argumento. Kung ano ang dinidikta sa kanya ng politika ng mga komunista, yun ang pakikinggan niya. Yun ang pupuntahan niya. Alam naman natin na na yung ICC na yan, political yan. Hindi yan korte na patas. May patas ba naman ganun? Mantakin mo, sabihin mo na may mga assets ang mga Duterte para itong mga kaliwat kanan na pagpapakita ng suporta sa kanya. Parang sinasabi nila bayad yang mga yan. So ganun na ganun ang rhetoric ng mga kaliwa. Yung propaganda ng mga kaliwa, yun ang pinakikinggan ng ICC. Kaya talagang wala tayong kalaban-laban dyan. Again, sinabi ko nga sa inyo, we lost the fight, we lost our sovereignty noong pinadala natin si Pangulong Duterte dyan. Mananakop ang mga Europeans, mga kababayan. Sinakop tayo ng mga yan, tandaan ninyo, sinakop tayo ng 400 taon ng mga Espanyol. Hindi, ang daming namatay ng mga Pilipino doon, ang daming mga Pilipino nagmamakaawa noon, hindi nga sila naawa sa atin. Ito pa kaya, ibinigay natin yung mismong kalayaan ng bayan natin sa kanila, iniregalo natin sa kanila, ini-expect ninyo na magmamakaawa tayo, magpapakita tayo ng mga ebidensya, ibabalik nila yun sa atin, hindi. Kailangan natin paghirapan yun, kailangan natin pagdusahan yun, kailangan nating magsakripisyo para mabawi yun. At sabi ko sa inyo, kung doon lang tayo magpo-focus, sa laban ng doon tayo magpo-focus, wala tayong panalo doon. Ano na yun? It's a hopeless case, ika nga. Pero syempre, babayaan natin si Kaufman na gawin niya yung trabaho niya. Makikita naman natin kay Kaufman kanina talagang dismayado siya. And kapag narinig naman natin si Kaufman na sinasabi niya sa atin yung kanyang depensa, talaga namang kumpiyansa siya. Kaya lang sabi ko nga sa inyo, kahit na si San Pedro pa ang maging abogado ni Pangulong Duterte doon, wala, hindi talaga tayo pakikinggan diyan. Wala tayong kalaban-laban diyan. Ano na 'yan? Si Pangulong Duterte na lang kaisa-isang kaso nila na malaki.
Si Pangulong Duterte na lang yung kaisa-isang kasong nililitis nila, kaya meron pang meron pang ICC. And may mga ibang mga bansa rin na gumagalaw dito, sigurado ko, para mamanipulate itong bayan nating Pilipinas. Ang may kasalanan talaga nito, hindi si Kaufman dahil mahina yung depensa niya, hindi yung mga taga-ICC. Ang may kasalanan talaga nito, yung BBM administration. Kasi yung BBM administration na supposedly nangangalaga sa kanyang citizen, ipinamigay ang Pangulong Duterte doon. Sila talagang may kasalanan yan. Yung sila Abalos, sila Torre, si Remulla, yung magkapatid na Remulla, yan sila Anyo, sila Teodoro, lahat yan. Sila ang may kasalanan nito. Dahil unang-una sa lahat, wala si Pangulong Duterte dyan. Kung dumaan tayo sa tamang proseso na si Pangulo bago ipadala doon, sana dumaan muna dito sa korte. Kahit bulok-bulok, sa totoo lang maganda yung sitwasyon ni Pangulong Duterte doon eh. Kasi maayos ang kulungan doon. Maayos naman kahit papaano ang pagkain, malinis. Hindi katulad dito na congested ang mga kulungan dito. May dalaw naman si Pangulong Duterte doon. So, okay ang kalagayan niya doon kung kalagayan lang kumpara dito. Pero sa akin, mas mabuti na sa akin na dito siya nakakulong sa Pilipinas. Kahit nga masintensyahan siya dito sa Pilipinas, kahit nga mabitay siya basta dito sa Pilipinas eh. Okay lang. At least dito sa Pilipinas. Wala pinamigay nila sa ibang bansa hindi ba? So, ayan nga, sabi ni, the UN has been penetrated by the communists. Yan, totoo yan. Basta fight lang tayo, laban lang, huwag tayong susuko. Ano lang yan? Ano lang to? Hump lang to. This is just another hump sa ating, journey ng paglaban para sa bayan natin Pilipinas. Sinakripisyo na ni Pangulong Duterte yung kanyang sarili, sinakripisyo na ni Pangulong Duterte yung kanyang buhay para sa ating lahat. It's about time na tayo naman na magsakripisyo para sa kanya. So, ipakita pa rin natin, maingay na maingay sa European Union, European nations na dito sa Pilipinas, loyal tayo doon sa mga taong loyal sa atin. Okay? Loyal tayo doon sa mga taong alam natin na nagbigay ng importansya sa mga Pilipino. Ayan, okay? So, ganun lang. Kalma lang. Sige, basa tayo ng mga comment. Ayan, si Regina Constantino, mabuhay ka. Kumusta kayo dyan sa Hong Kong? Oy, hindi ba kayo naapektuhan ng sunog? Mag-ingat yung mga kababayan natin dyan, ha? Ayan, si BBM lang dapat mawala. Konti na lang, 2 years, 2.5 years. Malapit na yan. Oo, malapit na yan. Ano lang kayo, konting tiis na lang. Gano'n man kahaba ang 2 taon, may katapusan yan. At pagtatapos yung 2 taon na yan, 2028, botohan na yan. Botohan na yan. Sabi ko nga sa inyo, ang pinakamasarap na revenge is bigyan natin sila ng 6 na taon na problema. Ano yung 6 na taon na problema na yun? Sigurado ako pag nanalo si Inday Sara, habulin unang-una yung mga komunista na namayagpag ngayon nung panahon ni Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa inyo, namatay si di ba? Namatay si Joma Sison, supposedly hihina ang puwersa ng mga komunista sa Pilipinas. Pero lalo lumakas. Kaya nga alam mo na kung sino yung bagong supremo. Alam nyo na siguro kung sino yung bagong nagpopondo dito sa mga komunista na ito. Yung mga sinasabi ng mga makakaliwa na yan na pinapapanagot si Pangulo, investigahan si Pangulo, nek-nek nyo. Saka na kami maniniwala na talagang gusto nyo mapapanagot si BBM kapag may warrant of arrest na yan at saka si Romualdez. Pero until then, wala yan, puro propaganda yan, style bulok yan. Kunyari lang yung mga makakaliwa, nirereklamo nila si BBM. Pero hindi, sila rin yan, magkakakampi. Ginamit nila yung ginamit talaga nila itong mga makakaliwa komunista na ito para maghasik ng kademonyoan sa Pilipinas. Namatay na yung kanilang leader na si Joma Sison, pero nagulat ka, imbis na masira sila, imbis na madurog sila, mas lalo pa sila lumakas. So, alam nyo na siguro kung sino ang nagpopondo sa kanila ngayon. Sa dami ba naman ng maleta na pinag-uusapan natin dito, di umano sabi ni Zaldico, bilyon, daan bilyon yung pera na nakuha nila, di natin alam kung saan napunta yung iba dyan. Di ba? Sabi ni Glenn, weather lang yan. Sabi ni Neures, wag naman bitayin kayo talaga. Hanggat nandyan ang bangag, walang pag-asa ang Pilipinas. Well, 2 years na lang. 2 years na lang. Konting konting panahon na lang matatapos din yan. Abangan natin, Abangan natin, dyan si BBM, the final judgment ng corruption. Yes, we'll see.
We'll see what's gonna happen. First and last ko pa lang nakita si Tatay Digong sa Hong Kong noong March 9. Oo, nakakalungkot, ano? Kasi ang saya-saya ng kwentuhan natin doon. Kaya kanina, meron ako mga itinatagong videos ni Pangulong Duterte. Last year, yung nagkantahan kami, nagkukwentuhan kami. Tapos nung minute niya ang buong Banateros, talagang kaya pinopost ko para hindi natin makalimutan. Di ba? Anong stand ng Supreme Court? Alam niyo Liza, kahit anong stand ng Supreme Court, even if the Supreme Court maglabas siya ng ruling or maglabas siya ng resolution na pabor kay Pangulong Duterte, wala na, hindi na natin mababawi si Pangulong Duterte. Hindi i-honor ng ICC ang Supreme Court. Hindi nila i-honor yan. So kahit na anong ilabas ng Supreme Court, wala. Ang mangyayari lang, kapag naglabas ang Supreme Court ng resolution na sinasabing mali yung proseso ng pagpapadala kay Pangulong Duterte, ang makikinabang doon, yung mga susunod na arestuhin ng ICC, si Bato, si Bongo, at kung sino-sino pa, yung mga sila, sino ba to? Yung PNP chief, ano yan? Yun lang yung makikinabang dyan. Pero sana maglabas pa rin ng Supreme Court para huli na si Pangulong Duterte na matraidor ng administrasyon na ito. Kasi hanggat hindi naglalabas ang Supreme Court ng resolution na nagsasabing mali yung paraan ng administrasyon na i-handle yung ni Pangulong Duterte, yung kanyang pagpapadala sa ICC, delikado talaga ito sila Bato at saka sila Bongo at yung iba pang mga akusado. Actually, medyo damay pa nga dito si Inday Sara dahil sinama na rin nila si Inday Sara sa kaso. So isa ito sa mga armas nila laban kay Inday Sara, na kapag biglang may lumabas na warrant of arrest para kay Bato, kay Inday Sara, kasi dinamay na siya dyan Pag lumabas yun, sigurado ako pamimigay nila si Inday Sara para mawala sa landas nila sa 2028. Kaya nga sana lang maglabas ang Supreme Court ng desisyon na para maputol na dito kay Pangulong Duterte yung kademonyohan nitong gobyerno na ito. Para at least meron tayong pagbabasihan na, naglabas na Supreme Court, hindi na daw pwede Yung ginawa nyo kay Pangulong Duterte, hindi na daw pwede yun diba? Sana sa Supreme Court nananalangin tayo kasi tagal na rin yan. More than 100 days na rin po yung kaso nakabindin sa kanila. Hindi natin alam kung anong ginagawa nila dyan. Naglabas sila ng ruling tungkol sa extradition, pero hindi sila naglalabas pa ng ruling or resolution specific dito sa mga isinampa ni Baste, isinampa ni Kitty, isinampa ni Atty. Torion. Diba? So, ano pa rin tayo? Kalma lang, kapit lang tayo, sabi ni Leo. Darating na ng araw, maayos ang Pilipinas, yes. Bawi tayo sa 2028. Yun ang pinakamagandang bawi, Liza. Sabi ni Ana, kung dati kalaban ng gobyerno, mga NPA ngayon, magkakasama na sila. Oo, kasama na nila yan. Actually, ginawa na rin nilang private army yan. Sabi ni Joyce, sarap nila sa kalma lang. Oo. Basta ilabas nyo lang lahat ng galit nyo dyan sa comment section para makita nila kung makibalay mo, manonood ng ICC dito. Alam nga naman binayaran yung mga yan. Nakita nyo naman yung mga profile ng mga Duterte supporters. Ano yan? Hindi yan mga bagong gawa. Hindi yan troll farm na binayaran ng 50 million para mag-comment ng maganda sa post ng mga pro-administration at mang-troll sa mga sa mga not so pro-administration. Diba? Oy, Boss Ray Dino, diba? Nakita mo ba ang aking napakagandang undefeated LA collab, New Era, tsaka itong aking suot-suot ko yan. Syempre, alam ko manonood ka diba? Tingin ko yung ginagawa ng mga kalaban ni PRD, paghihiganti lang yan ng mga alagad ni Joma. Oo. Pinaghihigantihan talaga nila si Pangulong Duterte tsaka si Pastor Apollo Quiboloy dahil inubos nila ang mga komunista kaya ano na natin yan, kumbaga alam na natin yan, ine-expect na natin yan, di na tayo masyadong affected, okay? Di ba? God said, vengeance is mine yun. Sabi ko nga, kung wala tayong hustisya na makuha dito sa lupa, sigurado na may hustisya sa taas, may hustisya sa langit. Hindi natutulog ang Panginoon. Hindi tayo dinidedma ng Panginoon. Merong everything happens for a reason and there's always a time for everything.
Sabi nga ni Pastor Apollo Kibuloy, scripted na lahat yan. Itong nangyayari sa bayan natin, itong nangyayari sa atin, itong mga nararamdaman natin ngayon, yung nangyari kay Pangulong Duterte, lahat yan, scripted na yan. Ano na yan? Naisulat na yan, nailathala na yan. Diyos na ang bahala dyan. Diba? The day of the reckoning will come. Kalma lang and ano lang, okay lang yan, malungkot, pero wag nang masyadong tagalan. Wag lang masyadong tagalan. Sasagarin na nila lahat sa 2028. Sagarin na nila. Okay, kaya nga, ano tayo? Kalma lang tayo, 2028, meron pa eh. Matatapos na yan, yung mga basher na yan. Kaya nga sabi ko na sa inyo, kita mo, ang gusto ng mga kaliwa, mag-resign parehas si Bongbong at saka si Inday Sara. Kasi nga, masyado nang malakas ang, ngayon, komunista. Masyadong malakas ang NPA ngayon na feeling nila kaya na nilang i-take over talaga yung gobyerno. By means of pag-resigning yung dalawang pinuno natin, which is si Pangulong Marcos at si Inday Sara. Sa totoo lang naman, wala naman tayong problema kay Inday Sara. 125 million na confidential funds niya na binigyan naman siya ng certificate or ng pagkilala ng COA na wala siyang issue, wala siyang problema, unmodified opinion. Yun pa rin ang ginagamit nila. Wala silang makitang ibang issue sa kanya, kundi yun lang na nakita naman natin na talagang palpak yun. So, pinababayaan nila itong kay Bongbong Marcos na daan-daang bilyon, pati yung sa anak niya na halos 100 milyon, kalahati ng 100 bilyon yung mga insertions nila. Pero yun, okay lang sa kanila, hindi ba? So, para sa atin, kung meron talagang dapat mag-resign dito, si Pangulong Marcos. Kasi siya yung may malaking issue eh. Tsaka siya ang pumirman sa pinakapalpak na budget eh, sa history ng Pilipinas eh. So, for delikadesa, dapat umaalis na siya. And si Pangulong Vice President Inday Sara naman talaga yung rightful heir. Siya naman talaga yung susunod eh. Ito nga maganda dyan eh, di ba? Meron 3 taon si Inday Sara. O, halimbawa, nawala si BBM, si Inday Sara may 3 taon siya. O, di kapag pumalpak si Inday Sara ng 3 taon, di wag natin iboto sa 2028, di ba? Bakit natakot sila? Kung halimbawa man umalis si Bongbong ngayon, 2 taon lang naman magiging presidente si Inday Sara. Kasi sa 2028, election na. Bagamat, pwede siyang tumakbo sa 2028 for yung talagang term niya, pwede kayo maglagay ng kandidato na mas magaling kay Inday Sara, di ba? So, dapat ka pumayag sila eh. Matanggal si BBM dahil siya yung, culprit dito, naniniwala ang may kasalanan dito. Plus, nagkakalat pa yung kapatid niya, nagsasabi na, bangag daw yan. So, dapat ma-address yun. No? Kung mawala siya, si Inday Sara maging presidente sa loob ng 2 taon, walang nagawa si Inday Sara, ba't natin iboboto yan? Diba? Dapat nga, ang mga komunista, inaano pa nila yan eh. Pinababayaan nila si Inday. Sige, Inday, mag-lead ka. Pag nagnakaw ka, yari ka sa amin, hindi ba? O, dapat nga, ginaganon nila eh. Pero hindi eh. Ayaw lang talaga nila na si Inday Sara maupo dyan kasi alam nila na pag naupo si Inday Sara, durug sila. Alam ng mga komunista, mga kaliwa na pag upo si Inday Sara, patay sila. Sa laigang tama talaga nila, mauubos talaga sila. Kaya, na sila, wag na kayo, na yan, kalokohan yung sinasabi lang, resign parehas. Ang lakas ng komunista ngayon, kaya kaya nilang pag-resignin parehas yan para mag-take over sila. Ganun lang yan. Ayaw na nga nilang dumaan sa eleksyon eh. Kasi alam nila na pag dumaan sa eleksyon, wala yan. Hindi nila kayang makuha yan sa mga Duterte. Hindi nila makukuha yan sa mga tao. Sigurado ako na sa 2028 election, grabe, sigurado ako kung 32 million yung boto ni Inday Sara, palagay ko aabot ng mga 60 to 70 million ang boto ni Inday Sara bilang presidente sa 2028. Pinakamalaking boto yan sa history ng Pilipinas. Kasi siya ang nakakuha ng pinakamalaking boto sa history ng eleksyon sa Pilipinas at 32 million. Di ba? So, doon tayo bumawi, doon tayo gumante. Again, paulit-ulit, sasabihin natin, 2 years is 2 years, 2 years is long, but matatapos ang 2 years. Ano lang yan? Ilang tulog lang yan? Ilang Pasko lang yan? Di ba? After nitong Pasko na to, 2 Pasko na lang. O hindi ba? Ang bilis-bilis pa naman kapag inaantay mo ang Pasko, ang bilis-bilis. Diba? Sabi ni Neng, delikado dahil sa Comelec, hindi nila kayang dayain yung 1:1 vote. Hindi nila kayang dayain yun. Sa senador, kayang dayain ng Comelec yan. Although, walang imposible, yes, totoo yan. Pero maniwala kahit sa hindi, si Pangulong Duterte noong 2016, dinaya yan. Ang boto ni Pangulong Duterte is a little less than 30 million. Pero bumaba yan ng 16. Pero kahit na anong nakaw nila kay Pangulong Duterte, maniwala kayo kahit anong nakaw nila kay Pangulong Duterte, hindi nila nadaya kasi sobrang laki ng diferensya. Nadaya nila yung vice presidential race kasi maliit ang
Maliit ang agwat nila. O kaya kung halimbawa si Inday Sara tatakbo sa 2028 at sobrang overwhelming yung boto ng tao sa kanya, hindi nila kayang dayain yun. Kahit anong magic nila, maniwala kayo, hindi nila kayang dayain yun. O kaya kailangan, ano talaga, yung boto talaga natin nun buhos. Kailangan yung boto ng natin ng mga DDS nung kay Inday Sara at saka sa mga kailangan to kung sino yung nasa ticket ni Inday Sara, kailangan iboto natin lahat yan. Kailangan lahat ng mga i-endorse ni Inday Sara, kailangan natin, iboto natin yung CAM 2028. Doon lang tayo makakagante, di ba? Oo, ganun lang yan. Yung mga mga bashers dyan na mga troll, wala kayong bilang. Wala kayong bilang. Noong presidente si Pangulong Duterte since 2026 hanggang ngayon wala kayong bilang. Kahit na si Bongbong Marcos na ang presidente ngayon, ang bobobo nyo pa rin. Wala pa rin kayong bilang. Wala kayong kayang ilagay dyan na nagawa ni Bongbong Marcos sa bayang Pilipinas. Nakita nyo, di ba? Si Isko Moreno, gulat na gulat siya. Nagawa ni Isko Moreno dyan sa Maynila, yung pabahay na ipinapangako ng buwakan ng inang Bongbong Marcos ninyo. Pero walang nagawa ang Bongbong Marcos nyo. Ang gusto pa ngayon ng Bongbong Marcos ninyo, gawing housing czar si Mayor Isko Moreno dahil naiinggit daw siya. Imagine, kayong mga troll, maglagay kayo dyan sa comment section ng nagawa ni Bongbong. Kahit na anong sabihin nyo tungkol sa mga DDS, DD shit, kung ano man, walang kwenta yan. Hanggat wala kayong mailagay dyan na nagawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas, wala kayong bilang. Okay? Wala kayong kabilang-bilang. Kaming mga Duterte supporters, yung bilang namin, alam na namin yun at solid na solid yun. Diba? Style nyo bulok. Wala yan. Mga troll-troll dyan. Mga nagsasabi dyan, mga kung ano-ano. Wala yan, DD shit, DD ebs, wala yan, wala nang epekto yan sa amin. Hinubog na kami ng panahon. Walang effect. Sa mga troll, inaano ko na lang, inaanyayahan ko na lang kayo na kumbinsihin nyo kami kung bakit napakagaling na presidente ni Bongbong Marcos. Yun na lang ilagay nyo dyan. Di ba? Ilagay nyo dyan kung ano. Sabi ni Neng, si Pastor Apollo Kibuloy, pwede rin maging presidente? Oo naman, pwede. Nagawa nga niya dyan sa KOJC, yung zero corruption Kayang-kaya niyang gawin sa Pilipinas yan. Oo. No doubt about it. Si Pastor Apollo Kibuloy is a leader, is going to be a good leader. Ano man ang maging desisyon ni Pastor Kibuloy sa 2028, susuportahan natin yan. Kahit ano man ang kanyang posisyon na takbuhan, wala tayong ibang pwedeng gawin kundi suportahan yan. Dapat suportahan natin lahat ng mga kandidato ng mga Pilipino na gustong mapabuti, mapaayos ang Pilipinas. Di ba? O sabi nga ni Regina Constantino, bilis kilos daw si Yorme. O kaya hiyang-hiya Hindi kayo nahihiya na yung presidente nyong bobo, yung presidente nyong tanga, ginagawang katatawanan ng mayor ng Maynila. Diyos ko po. Tingnan ninyo, yung mayor ng Davao. Walang suporta ng national government. Pero kita mo, anong meron sa Davao? Or maraming meron sa Davao na wala dito sa Metro Manila. Maraming meron sa Davao City na wala dito. Wala dito sa mga key cities ng Pilipinas. Di ba? Yung mga bashers na yan, hamunin nyo sila na maglagay sila dyan ng mga magagandang nagawa ni BBM. Wala. Marami silang pintas sa mga DDS, marami silang mga pang-asar sa mga DDS, pero never silang magkakaroon ng positibo na may pagmamalaki nilang ginawa ni Bongbong. Bukod siguro, sabi nung ate niya adik. Sabi ni Zaldi ko, magnanakaw. Kapag ikaw, basher ka, ibig sabihin, umano ka? Sumusuporta ka sa adik at saka sa magnanakaw. Di ba? Ganyan lang, kalma lang. Hindi tayo kayang pabagsakin ng mga yan. More so, hindi tayo kayang asarin ng mga, kahit ano pa sabihin nila sa ating mga DDS, adik pa rin si Bongbong. Sabi nung nag-comment ayan, di ba? Basta ako kahit anong mangyari, Duterte ako forever. Yes, Duterte tayo, solid. Solid Duterte tayo. Ano yan, yung kasiyahan nila, 2 years matatapos na yan.
mga komunista, yung mga makakaliwa, makabayad, 2 years na lang. Sabi ko sa inyo, pag-upo ni Inday Sara, putang ina ninyo, ubos kayong lahat, maniwala kayo. Sabi ni Ate Mayel, huwag kang mainis. Ikaw naman, nagda-dialysis ka na nga, naiinis ka pa, kalmado ka lang. Kalma ka lang, babalik tayo dyan sa Europe. Kaya hindi pinauwi si Pangulong Duterte kasi babalik ako dyan sa Europe. At magkikita-kita tayong ulit, di ba? Kaya si Pangulong Duterte pinagstay nila dyan kasi mamamasyal kami ulit dyan. At pag namasyal kami ulit dyan sa Europe, namamasyal kami sa Europe, kasi blessed tayo. Meron tayong mga kaibigan na katulad nyo. Yung mga troll na yan, putang ina, sabi ko nga sa inyo, hanggang kanto lang kayang datingin ng mga yan. Yung mga troll na yan, yung binabayad sa kanila, barya-barya lang yan. Hindi kaya makapagburakay ng mga hampas lupa na yan. Kaya hindi kayo dapat nagagalit sa mga yan. Pabayaan nyo sila, mga mahihirap lang yan. Walang mga alam yung mga yan. Di ba? Kalma lang. Sabi ko nga, yung mga nag-aano sa akin, nangaasar sa akin na maitim ako noon pa. Sanggol pa lang ako, maitim na ako, tanga. Kung aasarin nyo ako, yan lang ang pang-asar nyo sa akin, wala. Hindi nyo ako kayang asarin kasi adik yung presidente nyo. Sabi ni Amy, magnanakaw pa, sabi ni Saldico. Yun ang dapat na ninyo. Yun ang dapat na sagutin ninyo. Di ba? Sabi nga, lap trip daw yung video ni BBM sa Baseco. Diyos ko po, nakakaya, na putsang ina, nagbilib siya kay Isko Moreno. Kasi gagawin daw niyang housing star. Sabi ko nga, Isko, wag kang papayag, putang ina niyan. Matindi ang mga yan. Gagamitin ka, tapos bandang huli, pag nagnakaw sila, ikaw ang ilalaglag. Kasi, tinan nyo, meron na naman lumabas sa DICT. Meron na naman daw pag nanakaw doon. Meron din daw isang kingpin doon sa DICT. Mantakin mo, DICT na lang yan, ha? Marami pa silang pagnanakaw. Sabi ko sa inyo, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, magsalita na kayo. Yung mga pagnanakaw dyan, ilabas nyo na. Di ba? Tsaka, tama kayo dyan. Yung mga troll, hindi naman bumoboto. Isang boto lang yan, eh. Kasi yung troll na yan, isang tao, 100 ang account. Isa lang naman ang boboto dyan, eh. Isang boto lang naman yan, eh. Hindi ba? Baka nga iboto pa niyan, si Inday Sara pa, eh. Marami dyan sa mga troll na yan, dahil bayad, kaya nag-aantay Sara. Pero maniwala kayo, pagdating ng botohan, si Inday Sara pa rin boboto ng mga yan. Pera-pera lang naman kasi yan. Ganyan lang, sabi ko nga sa inyo, pag naging presidente si Inday Sara, pusta tayo. Lahat yan, mga DDS na naman yan, na may iwan lang dyan, mga dilawan. Yung dilawan, galit na talaga yan. Pero yung mga loyalista pa, mga nagtatanggol pa kay Bongbong na hindi dilawan, Duterte lahat yan. Pag nanalo si Inday, kita mo Duterte lahat yan. Yung mga vlogger na bumabarat kay Inday ngayon, tanong mo, pag nanalo si Inday Sara, para mga, linta yan. Lahat yan, magsisipag Duterte lahat yan. Ganun lang yan. Sabi ko sa inyo, kasi pagkatapos itong administrasyon na to, sigurado ko si Bongbong makukulong, eh. Pagka natapos yung, yung termino niya, sa dami ng ebidensya laban sa kanya, sa dami ng mga, basura nila, maniwala kayo. Maniwala kayo. Di ba? Ano sabi nitong troll na isa? Asa ka pa. Ano yun? Asa pang mga didilis, baluga ka. Naku, yun lang, baluga ako. Tagal ko nang alam yan. Matagal ko nang alam yan. Putang ina, hindi naman ako maputi kahapon, tapos umitim ako ngayon. Matagal na ako maitim, bata pa ako, inaasar na ako ng ganyan. Wala nang epekto sa akin yan. Maglabas kayo dyan ng mga magandang nagawa ni Bongbong. Pag meron kayong nailagay kahit isa lang. Pag may nalagay kayo dyan kahit isa lang. Sige na, bilis. Anong mga nagawa ni Bongbong? Bigyan nyo ng chance yung mga troll. Walang magagawa yan mga. Walang mga utak yan, eh. Hindi ba? Walang mga utak. Yung pinagpapapansin yung mga yan. Hindi, kahit nga yung mga vlogger na nagko-content sa amin, araw-araw kami content. Hindi ko nga sila kilala, eh. Hindi nga natin napapanood, eh. Hindi ba? Yung meron daw yung taga-Canada nag-aaya ng debate, ulul. Ayan ang debate. Tangina, sino ka ba? Tingina mo. Hindi ka nga kilala, eh. Tangina, hindi ka sikat. Wala kang picture kasama si Bongbong. Tangina mo. Saka na kayo magyabang sa akin kapag in-acknowledge na kayo ni Bongbong Marcos na pinagtatanggol ninyo. Baka hindi kayo kilala niyan, eh. Tumigil nga kayo. Hindi ba? Ano pa mga comment dyan? Okay lang yan, boss Dada, na maitim? Huwag lang maitim ang budi. So, okay lang. Mas sikat ako dahil maitim ako. Pag pumuti ako, di ako sisikat. Tignan mo. Di ba?
Ilocano nga ni, gantal din, tsaka I am proud. Proud ako sa ko sa kutis ko. Kutis ng Pilipino 'yan. Baka kayo gusto niyo pumuti? Hello. Tangin na ninyo kahit anong gawin ninyo, hindi na kayo magiging mga Amerikano. Ang Pilipino, kayo manggi talaga 'yan. Di ba? Ano lang yan, kalmado lang. So, di ba, at least na-entertain ko kayo. At least naging, kahit pa paano, medyo kumalma-kalma kayo. Huwag nyo masyadong isipin. Huwag natin sisihin si Kaufman. Kasi si Kaufman, ginawa niya yung best niya. Si Kaufman, feeling ko talaga, ginawa niya yung best niya. It's just that, ICC yan eh. So, wala talaga tayong laban dyan. Wala talaga tayong kapag-asa dyan. Ang ipagdasal na lang natin talaga is, yan, manalo si Inday Sara sa 2028, walang mangyari masama sa kanya. At si Pangulong Duterte, masilayan niya pa na manalo si Inday Sara. Di ba? Di ba? Yan. Sabi nito, sikat? Oo naman, sikat kami. Sikat kami. Kami pa. Banateros pa. Diyos ko, Lord, tingnan nyo ba mga engagement namin sa Facebook? Sumasabog. Ganyan ang mga banateros. Yung mga vlogger yung mga mukhang tae. Mukhang tae na mga utak tae pa. Wala yan. Walang mga argumento. Di ba? Ano pa? Wala yan. Yung mga papansinin nyo yung kulay ko. Alam ko na yan. Sir. Sir, I know I'm dark. That's okay. Walang problema doon. Sigurado ako mas mabango kilikili ko sa asawa mo. Sigurado ako mas mabango ako sa asawa mo. At sigurado ako, itong sombrero ko na to, hindi ka magkakaroon nito. Ano pa? Yun lang. Wala nang iba. Wala na bang kundi maitim ako. Yun lang ang pambalat ng mga troll. Wala nang iba. Tagal ko na maitim eh. Di na ako nalulungkot dyan. Oy, shout out kay Makol. Mabuhay ka. Kahit sa pagmumotor, makasama mo ako. Tinatamad na nga ako magmotor eh. Yung mga mamahalin kong motor, di ko na nga nagagamit eh. Ayan talaga, blessed. Ganyan ang kulay natin, pero blessed tayo. Di ba? Ano pa? Na yan. Mga kwenta, mga na yan. Sige, babasahin natin yung mga comment ninyo. Huwag bigyan ng pansin ng mga trollo. Huwag natin bigyan. Bayaan nyo sila mag-chat dyan kasi engagement yan. Engagement pa din yan. Sige lang, chat lang mga vloggers, mga bashers, na mga walang ulam. Gusto nyo makita ulam ko? Ang laki ng ulam ko, hindi magkakasya sa screen tong steak na binili ko ngayon. Di ba? Inahamon ng debate mga DDS, di na, ba't magdebate? Putangin na, meron bang award dyan? Hindi na dyan ang usapan. Nasa payamanan na usapan ngayon. Mas mayaman kami sa mga yan. Hindi na natin pinapatuloy yung mga hampas lupa na yan, mga patay gutom na yan. Psst. No. Ang magandang ginawa ni Bongbong ay nang budol ng 20 pesos na kilo ng bigas. Kaya pala 20 pesos na kilo ng bigas eh. Yung pala, yung asawa, kawatan din ha. Oy, Gianni, first time sa live mo. Dati nagla-live ako sa YouTube. Pero i-upload ko to sa YouTube para yung mga tulog pang mga kababayan natin. Oy, si Jeff Kayaman, pinsang ko yan. Solid dyan. Galing to ng LA dahil nag-champion back-to-back ang LA Dodgers. So, yung aking mga LA Dodgers merchandise galing yan kay Raydinho. Tapos meron din ako ditong Rays Blue Rays. Kalaban yun eh. Kaya hindi ko sinusot. Pero galing yun kay Allen Twista kasi taga Canada yun eh. Diyan sa Toronto eh. Hindi lang kaya yan. Mabuhay kay Jel Pakatang. Ayan, si I Love Ann nag-follow na kay Admar Villando. Mag-follow kayo kay Admar Villando. Pag di kayo nag-follow kay Admar Villando, sigurado, yung mga jowa ninyo, may himatay. Durog sa, mga bashers, wala sa atin yan. Mga bobo yan eh. Yung mga basher na yan, may mga sapot sa utak yan. Hindi pa buhay ang troll na makakapang-asar sa akin. Malayong-malayo kayo sa katotohanan. Alam ko na may binigay pa sa akin yung si Anharot, may binigay sa akin yung Diesel, may binigay pa sa akin yung Lakos. Di ba?
Walang Ever Belena Colon. Admar Villando. Kasi nagsara ng Ever Belena. Hortaleza na. HBC na. Hortaleza Business Corporation. Di ba? Sabi ni Weng, oy, maitim lang si Boss Dada pero makinis ang balat niyan. Oo, minsan nga sa sobrang kinis ng balat ko, nadudulas yung lamok eh. Huwag tayong mawala ng pag-asa, sabi ni Wendelin. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Yan, sabi nga, God has a plan. Ganun yan. May plano ang Panginoon sa atin lahat. May plano ang Diyos sa mga nangyayari. Sabi nga, scripted na lahat 'yan. Matagal ka na naka-follow kay Admar. Kuripot kasi si Admar, hindi hindi nagsha-shoutout 'yan. Pero I hope nasa nasa Hong Kong. Nasa Hong Kong si Admar Villando ngayon, yung mga kababayan natin diyan sa Hong Kong, kung gusto nyong singhutin si Admar Villando na nandiyan ngayon. Pakalat-kalat lang 'yan sa may Chimchatsui. Hanapin niyo si Admar diyan, tas singhutin niyo, amoy baby 'yan. Amoy sanggol 'yan si Admar. Pag inamoy niyo si Admar, amoy siya? Amoy Johnson's baby oil. Pinagliho ko sa Labanos. Hello Nanay Morning Joy. Yung perfume mo, hindi ko na pinadala. Ayaw ko ipadala. Gusto ko magkita tayong dalawa. Nandiyan pa yung pabango mo, magkikita tayong dalawa. Kailangan mo yun. Kailangan natin magkita para makakuha mo yun. Sweet Honesty. Meron pa ba nun? Renzi Barte, shout out sa'yo. Sabi ni Lucille Tampog, rich kid, yan di ako rich kid, blessed. Blessed lang tayo, pinapakita lang natin sa mga bashers natin, yung binabash nila, mas mayaman pa sa kanila. Yun ang problema. Yung mga binabash nyo, mas mayaman pa sa inyo. Wala kayong karapatang mang-bash kapag sardinas ang ulam nyo. Okay? Sa may Chinkansu, sa same Chasui, nandiyan si Admar Villando. Habulin nyo pag nakita nyo, may nakita kayong cute na mama na parang malaking sanggol. Si Admar yun, yakapin nyo kagad. Tapos singhutin nyo yung leeg. Pag nasinghut nyo yung leeg ni Admar, ang bango. Maniwala kayo, amoy lungad. Alam niyo yung lungad ng sanggol? Ganon amoy sanggol yan, si Admar Villando. Bossing namin yan. Yan ang aming yan ang aming Vice President sa SMNI. Kaya kailangan pag nakita niyo yan sa sa Hong Kong, kailangan ilibre niyo yan ng noodles. Ilibre niyo ng noodles yan tsaka ng siomai, tsaka ng paa ng manok. Masarap kasi yung mga paa ng manok diyan, tsaka patatim Pag nakita niyo si Admar, nandiyan si Admar. Di ko alam kung hanggang kailan, pero nandiyan siya. Parang malaking keychain si Boss Admar, hindi, malaki siyang teddy bear. Para siyang malaking teddy bear na mabango. Kaya antayin nyo, nandiyan siya ngayon sa Hong Kong, kasama niya yung mga poging-poging mga crew ng 24K. Sino man sa inyo ang may mga may mga pa-event, mga Christmas party, gusto nyo i-live stream, 4K resolution, kayo 24K. I-follow ninyo yung 24K page. Nakita niyo yung coverage ng 24K sa Kalumudian, dyan sa may Sultan Kudarat. Ang ganda. Nakita niyo si Sandara Park. Pucha yan, sa sobrang linaw ng camera ng 24K. Si Sandara Park mukhang 60 years old na. Nakita lahat ng wrinkles niya. Pati nung mga singit niyang kulubot, nakita lahat sa sobrang linaw. Sobrang linaw ng kuha ng 24K. Tapos sa sobrang linaw ng kuha ng 24K, nag-organize ng mga event, nakita mo hindi pala marunong kumanta yung hindi pala marunong kumanta yung SB19. Sa sobrang linaw. Hindi, 24K solid yun. Lahat ng kailangan nyo, lights, LED screens, stage, lahat. Kung gusto nyo mag-concert si Justin Bieber, silang magpo-provide ng sounds and music. 24K, follow nyo yan Tsaka umorder ba kayo ng bag doon sa Tatag, yung Tatag na bags? Umorder kayo doon, ang ganda. Tsaka umorder din kayo doon sa ano nga palang pangalan niyo, yung mga bag na binibenta namin nila Jay Guevara. Umorder kayo doon.
para masaya kayo. O, di ba? Asan na si Boss Admar na wala natuloy? Basta hanapin nyo sa sa may central, nandiyan dyan si Boss Admar. O alam nyo naman kung saan ang nasaan ang compound ng KOJC dyan sa sa Hong Kong. Abangan nyo si Admar, makikita nyo dun. Pakalat-kalat yan dun. Oo, pagka nakita nyo si Admar, bigyan nyo 1 kilong lechong Macau, tsaka ng Peking duck. O kasi mahilig kumain yung boss namin na yan Sabi ni Raquel De Luna, nakakapiya yung desisyon ng ICC. Kalma na, okay na yun. Wag na tayong masyadong wag mo na masyadong tambayan yan, yung ICC na yan. Ipaliwanag na natin yan. Okay na yan. Wag na kayo masyadong malungkot. Kasi pag nalungkot kayo, papangit kayo. Basta ninyo yung mga upload ko. Panoorin ninyo. Pag hindi nyo pinanood yung mga upload ko, mga buwisit kayo Pag ako tinamad mag-upload, bahala kayo, malulungkot ang mga buhay nyo. Oo. Yan, nag-send ako. Thank you very much kay Giselle. Nag-send daw siya ng 1,000 stars. Thank you. Yung mga kuripot dyan na nanonood, na wala man lang pa stars, gusto nyo kayo na nang bigyan ko ng stars, mag-live stream kayo. Sabi ni Wayne Argiles, matatanggal ang lungkot namin. Oo, matatanggal ang lungkot nyo sa akin. Diba? Yan lang. Ipamukha natin sa mga basher natin na yung mga tinotroll nila, mas masarap pa buhay sa kanila. Yung mga nakain namin mga badateros, hindi nyo pa nakakain sa buong buhay nyo. Tapos tinotroll nyo kami, mga pukin ng ina ninyo. Kalma lang. Huwag kayong masyadong malikot sa keyboard. Pag sinabi ng kapitbahay, manood lang manood, wag nang pindot ng pindot sa remote, Tara tagay na, oo nga Iinom ako ngayon. Meron ako ditong mga wine. Iinumin ko yan. Si Banat Bay kasi kanina nag-message sa akin. Oy, thank you very much, Admar Villando. Sana parami mong stars. Sana ma-convert natin yan. Buti pa si Admar nag-send ng stars. Oo. Baka naman. Kayo talaga, nagpakita lang ako ng pabango. Hindi na kayo nagpadala ng mga stars. Ang hindi magpadala ng stars, mamalasin sa Pasko. Bahala kayo. Tingnan ninyo. Naubos na daw ang beer ni Sally Sueno. Okay lang yan. Sabi ni Sally Sueno, utang muna. Walang iya, utang na naman yan. Puro utang na lang tayo dito na-stress kayo. Huwag na kayo may stress. Basta yun lang masasabi natin dyan. Back to na tayo regular programming. Wala na yung mga bashers natin ng mga ampas lupa. Yung mga bashers natin araw-araw nag-uulam ng sardinas at miswa. Yun natin. Basta na yan. Oy, thank you very much. Nag-send daw ng star si Regina 10,000. Sana all. Oy, meron pa nag-send ng 50,000 stars. Grabe, 50,000 stars si Janet Ganabi, bigyan kita star. Sige, bigyan kita star. Itatatak ko sa pisngi mo yung star para mataas ang grade mo sa sa eskwela. Ayun na nga. So yung kay Pangulong Duterte, na yun, wag nyo na masyadong pansinin yun. Si Pangulong Duterte tanggap niya na yun. Tanggap na ng pamilya yung kanyang pinagdadaanan doon, and yan ang wag matakot, wag kayong matakot, lalo na yung mga future leaders ng Pilipinas. Wag kayong matakot na mangyari sa inyo yung nangyari kay Pangulong Duterte. Ganun talaga. Para kung talagang mahal mo ang bayang Pilipinas, you will sacrifice. And ito na yung greatest sacrifice ni Pangulong Duterte para sa bayang Pilipinas. It's up to us kung sasayangin natin yung sakripisyo na yan. Parang si Pastor Apollo Kibuloy din, na nagsakripisyo dahil sa mga magagandang nagawa niya sa bayang Pilipinas. Tingnan nyo naman, kahit na anong nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa bayang Pilipinas, nakikita ninyo, pinahihirapan siya, nakikita ninyo na hanggang ngayon ay nakakulong siya, na hindi naman niya deserve yun. So, ganun din. Yun yung sakripisyo ni Pastor Apollo Kibuloy. Nagsisisi ba si Pastor Apollo Kibuloy na ginawa niya itong mga bagay na to? Ang kapalit, ipiniit pa siya, hindi siya nagsisisi. Para nga sa kanya, yung great sacrifice, di bali nang nagsasakripisyo ka, nahihirapan ka, isang tao ka lang, kung mas maraming tao yung nakikinabang doon sa sakripisyo mo, okay lang na magsakripisyo. Ganun yun. Ganun talaga. Si Pastor Apollo Kibuloy at si Pangulong Duterte, silang dalawa yung talagang napakalaki ng sakripisyo para sa bayang Pilipinas. Napakalaki ng tulong na ginawa sa bayang Pilipinas. Pero nagsasakripisyo ngayon at nahihirapan ngayon. So wag nating pabayaan na yung kanilang sakripisyo will be put in vain. Yung kanilang mga ibinigay para sa bayang Pilipinas, yung kalayaan nila na kinuha sa kanila para lang maging malaya ang bayang Pilipinas,
wag nating sasayangin yun. Okay? Wag nating sayangin ang lahat ng mga yan dahil sayang naman yung pinaghirapan nitong dalawang tao na ito. Actually, hindi nga lang si Pastor Apollo Kibuloy, hindi lang si Pangulong Duterte, marami ang nagsasakripisyo. Lalo na yung mga namatay sa bagyo, namatay sa baha, nagsakripisyo yan sila ng kanilang buhay para ipamukha sa ating lahat kung anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon. Di bali nang si Pangulong Duterte, sinasabi nilang pumatay ng mga kriminal, kesa naman yung mga nasa gobyerno ngayon na pumatay ng mga inosenteng tao dahil magnanakaw sila. Tandaan ninyo, inosenteng tao yung mga namatay dyan sa Cebu. Inosenteng tao yung mga namatay dyan sa Bagyo nung nakaraan. Inosenteng tao yung mga namatay dyan sa Lindol. Inosenteng tao lahat yan. At ang lahat ng yan, ang may kasalanan, yung mga nagnakaw sa pera ng bayan, pera ng mga Pilipino. Okay? Yung mga substandard na projects, flood control, yung mga ghost projects na flood control, yan ang rason kung bakit namatay ang mga yan. Mga inosenteng tao yan, walang kasalanan. Lumalaban ng patas sa buhay. Nagsakripisyo sila para sa bayan para ipaintindi sa ating lahat na hindi na tayo dapat naglalagay ng mga leader na katulad ni Bongbong Marcos, katulad ni Romualdez, katulad ni Zaldico. Hindi na tayo dapat boboto ng mga ganyang tao. Dapat ang mga binoboto nating tao, mga bossing, ay yung mga matitino. Yung mga talagang nagmamahal para sa bayang Pilipinas. Okay? Yan ang lagi ninyong tatandaan. So, nagsakripisyo si Inday Sara, ang mga Duterte, Pangulong Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy. Nagsakripisyo sila. Wala sa kanilang kalayaan ngayon. Ginigipit sila, pinahihirapan sila. Pero dapat may matutunan tayo doon sa mga sakripisyo nila. Okay? So dapat maging tayo. Maging mahusay na tayo sa pagpili. Hindi na tayo dapat nag-i-elect ng mga magnanakaw. At wag na nating payagan na makapagnakaw pa silang muli. Wag nating payagan na magnakaw ulit yung mga nasa gobyerno. 2026 budget, sabi din na meron na naman daw insertion dyan. Focus lang tayo sa ating advokasya. Focus lang tayo, mga bossing, sa pag-expose ng mga katiwalian ng mga nasa gobyerno. Okay? Focus lang. Huwag tayong bibitaw, huwag tayong hihinto. Huwag tayong magpapadala, huwag papatakot. Sabi ko nga sa inyo, di ba, namatay noong nakaraan yung isang kapitan, si Kapitan Buko, diyan sa may Digos diyan sa Davao. 'Di ba? Huwag nating hayaan na nagsakripisyo sila at napunta lang sa wala. Itong mga to, mga bagong bayani ito. Yung mga nagsasalita, naglalabas ng mga korupsyon ng mga nasa gobyerno na pinapatay, mga bagong bayani yan, mga martir ng Pilipinas yan. Huwag nating hayaan na yung kanilang pagsasakripisyo ng kanilang buhay, ng kanilang mga kalayaan ay masayang lang. Okay? Yun ang lagi ninyong tatandaan. So, ito mong nangyari kay Pangulong Duterte, hindi natin yan kontrolado. Pero yung laban natin dito sa Pilipinas, kontrolado natin yan. Yung ating laban against corruption dito sa Pilipinas, pag-i-expose sa mga kawatan dito sa Pilipinas, natin yan? Kontrolado natin yan. Lalong-lalo na yung pagboto sa 2028, kontrolado natin yan. Bigyan natin si Inday Sara ng pinaka-malakas na boto, pinakamaraming boto, para hindi siya kayang dayain ng COMELEC. Okay? Ayun yan. Solid tayo dyan. Di ba? Basta ganun lang yan. Ganun lang yan, mga bossing. Kailangan lang yan. Laban lang tayo. Tuloy-tuloy lang ang laban natin. Huwag tayo magpapadiskaril. Itong nangyaring desisyon kay Pangulong Duterte, na to? Sabi nga nila, expected na natin yan. Si Pangulong Duterte, expected niya na yan. Kaya nga hindi siya lumabas Kaya nga hindi siya nagpakita sa inyo. Ayaw niyo maawa kayo sa kanya. Kasi pag nakita ninyo, si Pangulong Duterte, nangayayat siya, haba ng buhok niya, may balbas siya, malulungkot kayo. Ayaw niyong mangyari, ayaw niyong kaawaan siya. Napaka-ataas ng pride niya ni Pangulong Duterte. Hindi yan siya yung magpapaawa, hindi yan siya yung magmamakaawa dyan sa ICC. Lalong-lalo na kay Bongbong. Hindi yan magmamakaawa kay Bongbong. Di ba nang makulong yan, hindi yan magmamakaawa.
O hindi yan tumanda ng ganyan si Pangulong Duterte, nalinis niya ang buong Pilipinas, pati ang buong Davao City, nalinis niya. Hindi yan nakarating sa kanyang status ng kanyang ng kanyang politika kung maninikluhod lang yan sa mga kawatan magnanakaw at lalong-lalo na sa ibang lahi, no. Hindi si Pangulong Duterte, hindi ganyan ang pagkakilala natin kay Pangulong Duterte. Kaya nung kahapon nag-wave siya ng kanyang pag-appear doon sa chamber na bibigyan ng desisyon patungkol sa kanyang patungkol sa kanya. Ay, Spencer Lacalle, shout out, follow kayo kay Spencer Lacalle. Oh. Itong si Pangulong Duterte na hindi siya nagpakita, 'di ba? Sa mga nag-wave siya ng kanyang appearance. Alam ko na, sabi ko ay ayaw ni Pangulo na makita yung sitwasyon niya. Mataas ang pride ni Pangulong Duterte, hindi yan magmamakaawa, hindi yan magpapaawa, hindi yan magpapa-victim. Si Pangulong Duterte, ikulong mo yan, isilya elektrika mo yan, bitayin mo yan, pugutan mo ng ulo yan, nakangiti pa yan, wala yan pakialam. Walang dating sa kanya lahat yan. O basta ang sa kanya, alam ng mga Pilipino, wala siyang pakialam sa kung galit sa kanya ang buong Europe, galit sa kanya ang buong Amerika, China, Russia, galit sa kanya, wala siyang pakialam. Ang importante kay Pangulong Duterte, alam ng mga Pilipino yung mga nagawa niya sa Pilipinas. Basta ini-enjoy ng mga Pilipino ngayon yung mga proyekto niya, yung 10 years na passport, 10 years na lisensya, yung mga highway na pinagawa niya, yung mga tulay na pinagawa niya. Basta alam ni Pangulong Duterte na ini-enjoy niyo lahat yan. Okay na sa kanya yan. Ano man ang mangyari sa kanya, sabi nga niya, kota na ako. 80 years old na ako. Siguro, for a good 60 years, nagawa ko na lahat ng mga gusto kong gawin sa buhay ko. Nakain ko na yung gusto kong kainin. Madami akong chicks, sabi niya. So, okay na ako doon sa buhay ko. Ngayon, yung mga nagawa ni Pangulong Duterte para sa bayang Pilipinas, yung mga nagawa ni Pangulong Duterte sa Davao, ini-enjoy nyo na ngayon, ini-enjoy na natin ngayon. Yun ang importante sa kanya. Wala siyang pakialam sa image niya sa international community. Basta ang importante, yung image niya dito sa mga nasa Pilipinas. 87% ang trust rating ni Pangulong Duterte. Noong siya'y nasa posisyon, hanggang ngayon na wala na siya sa posisyon. Kaya, yun ang pinaka-importante sa lahat, mga bossing. Ang importante, makakatingin si Pangulong Duterte sa mata ninyong lahat at alam nyo pare-parehas na hindi nagnakaw si Pangulong Duterte sa atin. Alam ninyo na kaya nakakulong si Pangulong Duterte doon dahil binigyan niya tayo ng 6 na taon na safe na pamumuhay. 6 na taon po tayong nakakapaglakad sa kalye. 6 na taon ibinalik ni Pangulong Duterte yung lansangan sa atin. Yan ang lagi ninyong tatandaan. Itong administrasyon na to, walang silbi ito. Itong administrasyon na to will go down as the worst administration in the history of politics sa Pilipinas. No doubt yun. Itong administrasyon na to ay lalabas na pinakabulok na administrasyon sa buong Pilipinas, sa history ng politika sa buong Pilipinas. Naiguhit na yung tadhana ng mga yan at wala nang Marcos na mananalo. Wala nang Marcos na mananalo sa national position. Maaaring mananalo yan sa probinsya nila, mga tanga tao dyan. Dyan sa Ilocos Norte, mga bobo tao dyan. Dahil mga Marcos pa rin ang ibinoboto nila dyan. Pero, maniwala kayo, wala nang mananalong Marcos sa national position. Kumbaga that's a fact. Di ba? Kaya, kalma lang kayo. Walang yan. Basta tayo alam natin, PRD is not guilty. Alam natin PRD just did his best. Sabi nga niya, I want to be the president na who tried his best. Yun tinanong siya na, anong klaseng presidente ka? Sa tingin mo? Anong klaseng presidente ka? Ang sabi ni Pangulong Duterte, I want to go out as the president whom tried his best. Yun ang sabi niya. So, sabi nga niya, may mga nagtanong pa nga sa kanya na sa tingin mo, you've done enough? Sa tingin mo na naging magaling kang presidente? Ang sagot ni Pangulong Duterte, he was never boastful. Sinabi niya na, go out, look around you, then you answer your question. If you think na I did not do my job as a president, I am sorry. But if you think na
maganda yung ginawa ko, napapakinabangan mo yung mga naging proyekto ng gobyerno natin, do not thank me because that is my job. But kung tatanungin mo ko kung maganda ang ginawa ko, I cannot answer that because I will be biased. Kailangan tanungin ninyo yung mga sarili ninyo. Tanungin ninyo yung mga kakilala ninyo. Masaya ba sila sa naging administrasyon ko? Kung hindi ako naging magaling na presidente sa kanila, sorry, I tried my best. Pero kung sa tingin ninyo, naging maayos naman yung pamumuno ko, deserve nyo yan. Kasi, buwis ninyo yung ginastos natin dyan. Di ba? Ganun yan. So, yun ang ano natin dyan. Yun ang lagi nating sasabihin dyan. So, yung mga troll na yan, wala yan. Walang kwenta yan. Basta ang importante tayo, mga Pilipino, kakaisa tayo doon sa paniniwala na Pangulong Duterte is the best president, if not the best president this country ever had. O, di ba? So, okay na yan. O, kalimutan na natin yung nangyari sa kanya dyan sa ICC. Walang ibang may kasalanan dyan kundi si Bongbong. Di ba? Walang ibang may kasalanan dyan sa sa desisyon na yan ng ICC. Kung hindi, tayo rin mga Pilipino. Because pinabayaan natin na makuha siya ng mga dayuhan Di ba? Pinabayaan natin siya na mapunta ron Kung hindi natin siya pinabayaan na mapunta ron, sana hindi niya dinaranas siya. But again, nangyari na yan So, tayo ngayon dito, ang importante, lalo tayo magbuklod, lalo tayo magpalakas. Mahaba pa ang laban natin, may 2 years pa. May 2 years pa silang magnanakaw sa atin. Kailangan bantayan natin yung mga pagnanakaw nila. Okay? 2 years. 2 years na lang, mga bossing. Sabi ko nga sa inyo, gano'n man katagal ang 2 years, matatapos ang 2 years. So, sa 2 years na yan, magbabantay pa rin tayo. And after 2 years, ayan na, babawi na tayo sa kanila. Come 2028, boboto na tayo kay Inday Sara. Di ba? At sigurado ako, ubos ang kriminal, ubos ang mga korap, ubos ang mga NPA komunista, ubos ang makakaliwa. Sigurado, ubos lahat ng mga nagnakaw sa bayang Pilipinas. Maniwala kayo dyan. Alright? So, thank you very much mga bossing sa inyong panonood. Mabuhay kayo. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. I will upload this in YouTube. Paki-share, paki-like, and please paki-nood para sa algorithm natin. Maraming mga makapanood at maraming atakihin sa puso. Sabi ko nga sa inyo, yung mga bashers na yan, pag nakikita itong pagmumukha ko, natataiyan sa inis. Kunyari lang, pa-comment-comment ang mga hudas na yan dyan. Pero maniwala kayo, inis na inis yan. So, kailangan kumalat ang mukhang ito sa social media. I-share nyo ng i-share. Kumalat ang mukha nito sa social media para mas lalong maulol yung mga buwaka ng inang mga bashers natin. Okay? So, kita-kits, magwawine na ako. At yung aking mga, mga prosciutto, at yung aking mga keso dyan ay malamig na. Oo, dahil, tayo ngayon? Shot tayo ng konti. Wine tayo ng konti para kahit paano kumalma ang ating mga kalooban. So, tama na yan, okay lang, nalungkot kayo panandalian, pero wag nyo nang masyadong tambayan. Focus na tayo ulit sa laban natin dito sa Pilipinas. Labanan ng korupsyon, labanan ng mga magnanakaw, labanan ng mga adik, mga pakshit kayo. Thank you very much, mabuhay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot,
lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot para sa bayan.